Kapre. Sundo ng mga pasyente sa hospital. Multong nananahanan sa haunted abandoned church. Well, kung ready ka na, ay tara. Ang creepy video na ito ay mula kay Nooks Top 5 na suggested sa kanya ng isa sa mga viewers nito. Nakuha nito sa Sumatra o maaaring sa Malaysia. Ito ay nagpapakita ng isang hospital at mga pasyenteng nakaratay rito. Pero merong kakaiba rito na talagang nakapangingilabot. Napansin mo rin ba isang dark small figure na parang bata ang siyang nakatayo malapit sa higaan ng pasyente? Paraan-raan lamang ang mga visitors na tila ba wala ito at tumatagos sila mula sa imahe. Pero alam mo ang mas nakakatakot sa footage na ito? Di umano, makaraan lamang ang ilang araw ay namatay ang pasyenteng nakahiga sa mismong kinatatayuan ng mitim na imahe. Maaari kayang ito ang dahilan at sundo ng pasyente. Ano sa palagay mo, Kamulti? You decide. Sa video namang ito makikita ang isang batang babae na naglalaro ng glasses habang ang mga magulang nito ay nag-uusap sa bedroom. Ayon sa magulang ng bata ay walang kasama ito. Umaaring ang alaga nitong aso. Pero din pa nila ay wala talaga itong kasama. Pero kung wala naman itong kasama ay ano o sino ito? Huwag kang kukura, pakinggan at pagmasdan mong maigi. Gabe? You sound like you're thinking that shit. Gabe, come here. What, baby? Labis na nagulat at natakot ang mga magulang nito matapos nilang pakinggan ang na-record. Maaaring nagmula ito sa kitchen o sa parte man ng bahay. Pero ayon sa kanila ay walang tao sa paligid maliban sa kanilang tatlo. Ang nakapagtataka rin na hindi man lang nag-react ang bata sa ingay. Kung sino ano man ito ay walang ka-idea ang pamilya nila. Multo o anumang entity ay nanatili na lamang itong misteryo sa kanila. Pero ano sa palagay mo, Kamulti? Ano ang na-record sa mga oras na yun? Ang mga YouTuber na ito mula sa Blot Outdoor Show ay nagpunta sa isang abandoned church na makikita sa Sansan, England. Ginawa ito noong 1769 at mahigit 50 years nang inabandona. Talagang ang makikita ang kalumaan ng simbahan at tila ba may bumabalot We're going to dito. do a stealth camp right next to this old, spooky, abandoned church. It's been abandoned since like the 1970s. Ngayon si Chris ay hindi isang ghost hunter at hindi siya nag-upload ng mga ghost sightings sa kanyang channel. Sa katunayan na napaka-skeptic niya at hindi siya natatakot sa mga ganitong gawain o ganitong bagay. I mean, I'm very skeptical on that kind of stuff, so I'm not going to try and condingo or use mandingos, if you know what I'm talking about. Well, ang isa sa nakakatakot dito ang simbahan na napapalibutan ng mga libingan. Pero ang dalawa ay naglagay pa ng tent sa mismong mga libingan at nang sumapit ang gabi ay nagpasya na nga silang sumilip at pumasok sa loob ng simbahan. There we go, folks.
Yeah. Well, like I say, I'm not scared, and I'm not one of these people that get to shiver up the spine at things like this. To me, it's not spooky, but we'll still have a look around. Like I say, guys, been abandoned since the 1970s. Obviously, they must leave the door open now and again. I'm out of here. Sorry, guys. What the was that? Oh, I think Mick's filled his pants. I get skinning my dinners only be done these. I think Mick's got a lug of a jugger in his only pedandies. All of them, like, hole. Nice big hole. That's the fastest I've ever seen you run. Nakarinig sila ng malakas na loud bang. At dito na tumakbo ang kaibigan niya. Kaya naman nag-refreshing muna sila sa tabi ng mga libingan. Makaraan pa ang ilang minuto ay napilit na nga nito ang kaibigan na muling bumalik sa loob ng simbahan. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na magiging maganda ang kalalabasan. He's not happy about it, but I've convinced Mick one more look inside this so-called haunted church. Go on then, Schmick. Living. Oh well, I'll go on first. Right, Mick, you follow me. I think the first time we came in, I think we just let our imaginations run away with ourselves, which is easy when you're in the pitch black and you're having a few. Just leave that door open, Mick. I mean, I can see why people come here, Mick, and do the old spooky ghostly tours and look for the paranormal readings and stuff like that. It's not my kind of thing. My kind of thing is sitting in a tent and getting mangled, spangled and totally grim crankled. But each of the wherever your hobby is, let's have a look for you, Schmick. Oh, here we go. Photograph of young Chris here. Oh, sorry guys, it's not young Chris. Apologies. It's Jesus Christ. Our the son. Yeah, milky buttons. What? What the what? Mix away. Ooh, shut that door. Right, guys. Oh, I'm not one of these ones that get scared for that. But that's twice we've been in there, and twice I've heard about. I think Mick's dropped his guts. I think he's filled his pants. It's alright, Mick. I've got some baby wipes in my bag. That was proper dodgy, that like. Sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman sila nakarinig ng mga loud bang. Kaya naman nagpasya na nga silang tumigil sa pag-iimbestiga at nanatili na lamang sa tent at matulog. Pero nakikita mo rin ba, hindi napansin ng dalawa ang isang dark shadow figure na nakasilip sa kanila sa likuran ng pintuan. Nalaman na lamang nila ito ng isa sa mga viewers na lang nag-point out sa itim na imaheng nakasilip. Remember, ang dalawang ito ay hindi mga ghost hunter at wala silang balak na gumawa ng video patungkol sa mga multong nakukunan ng camera. Magpagayon pa man, if you want to watch the full video, just go to their channel, Blood Outdoor Show. Hiya. Hi, Mandigos. You alright? Alright. Yeah. Ang mag-asawang ito ay bigla na lamang makakaranas ng kababalaghan sa mismong bahay nila.
Habang nagluluto sila around 9 p.m. ng gabi, ay biglang may marirecord ang kamerang nakatutok sa kitchen. Ito ay talagang nagbigay kilabot sa babae, kaya naman takot na siyang magpunta sa parting ito ng kanilang bahay. Watch closely kung ano ang mangyayari, kamulti. Bigla na lamang ang nag-turn on ang gamit na talagang ikinagulat ng babae. Nagtaka ito dahil walang humawak rito dahil katabi lamang niya ang asawa niya. Pero hindi pa rito nagtatapos ang mga kababalagan dahil sa sumunod pang mga mangyayari ay talagang manghingilabot sila sa muling marirecord at matutunghayan mismo nila sa harapan nila. Kung sa unang pagpaparamdam ng multo ay tila ba hindi rin natakot ang lalaki, ay sa sumunod na pangyayari ay talagang tila ba wala lang din ito sa kanya. Bigla na lamang sumindi ang stove at maya't maya pa ay unti-unti nag-slide ang saucepan na tila ba may gumagalaw nito. Wala pang pinagmamasa nito ng lalaki ay tila ba nakaisip pa ito ng paraan. Kumuha pa siya ng 2 itlog at inilagay sa tabi ng saucepan. Tila ba sinasabi nito sa multo na ito ang itlog at magluto ka. Pero ano sa palagay mo, kamulti? Ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Ang bidyong ito ay patungkol sa isang lalaking naninirahang mag-isa sa bahay nito. Well, hindi niya talaga ito bahay dahil nangungupahan lamang siya at ayon sa kanya simula nang lumipat siya sa apartment. Nakakaranas na siya ng mga kababalaghang hindi niya may paliwanag. Marami na siyang nai-record patungkol sa mga nangyayari rito. Pero ang isang ito ang talagang nagbigay kilabot sa kanya. Ito ang talagang hindi niya malilimutan. Panurin mong maiki. Время 2:30 ночи, а мы только начинаем веселиться. Проснулся от Bigla na lamang may kumakalubog sa loob ng aparador nito. стука из шкафа. А это одна сторона, левая дверца, слегка приоткрывается и стучит. Не знаю, видно, не видно. Unti-unti niya itong nilalapitan. Такая хуйня, ребят.
Kakaiba ang kilabot na ramdam ng lalaki habang pinagmamasdan nito ang aparador na gumagalaw ng kusa. Tila ba may tao sa loob nito pero ang nakapagtataka ay nang buksan niya ito ay walang tao o sino man sa loob. Tanging ang mga hanger lamang na siyang umaalog-alog. O maaaring may entity na hindi nakikita ng ating mga mata na maaaring siyang dahilan ng pag-uyog ng aparador. Marami sa mga nakapanood nito ang nagsasabing maaaring ito nga ang case. Maaaring may entity nga sa loob ng bahay niya o apartment. Umalis na rin ang lalaki sa apartment at wala pang further updates sa kung ano ang mga sumunod pang nangyari. Until then, wait na lang tayo sa susunod pang upload nito. Mag-isa lamang ang homeowner na ito sa kanyang tahanan nang biglang may marinig itong kakaiba sa labas ng bahay nito. Naririnig nito ang mga kaluskos at pag-uyog ng kahoy na nasa tabi ng bahay nito. Takot man ay nagpasya pa rin siyang lumabas upang tignan at kunan nito ng video at malaman kung ano ang may kagagawa nito. Ito ay mapapanood niya mismo at matutuklasan ang bagay na hindi niya may paliliwanag. I hope you can hear this. It sounds like gorillas fighting in the tree. They're breaking limbs bigger around than me. I've never seen anything like it in my life. This is the second time I've come over here. And the first time when I got up under them trying to figure out what it was, they started breaking limbs off and throwing them at me. And I still cannot figure out what it is. Look, they're ruining this freaking place. What in God's name is it? It's bigger than me, whatever it is. Because it's breaking limbs off that it would take me 2 minutes to saw. Look, see, he's coming right above me, right here. He's fixing to throw something at me, whatever it is. Yeah, they don't like you messing with them. Look. What in God's name? What's going on? Look, that's bigger than me. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. What in Jesus' name is doing this? Oh my God, he just took half the tree down. Something, oh my God, oh my God. Oh, it's gotta be I don't even think a bear would have a chance in Hades and they're doing this. It's something stronger than a bear. And he is pissed. Yeah, that's a healthy tree. About 8 to 10, maybe even 12 inches in diameter that he just broke because he's pissed because I'm getting close to him. I think I'm gonna bounce because I think he just hit the ground, which means he's about to face me on foot. And I don't really want to wrestle with somebody that can kill me like that. Just because they're mad. My God, look at the tree. He just freaking broke in half. Nang lumabas nga ito ay kitang-kita nito ang malakas na pag-uyog ng puno. Tila ba merong umuuyog nito sa itaas. Pero ang nakapagtataka pa ay nagsisibalian ng mga healthy branches nito.
Habang papalapit siya ay mas naging agresibo pa ang pag-uyong nito at bigla na nga ang isang malaking mga parte ng mga sanga nito ang nagsihulugan na tila ba may galit at ayaw siyang palapitin na nagmumula sa itaas. Maaari kayang isa itong kapre pero wala naman tayong ebidensya dahil ang maging ang lalaki ang walang nakitang ano o sino man sa itaas ng puno na maaaring may kagagawa nito. Oh my God. Oh my God. Oh, it's gotta be a